So alright mga Kasiwa Nation, it's a good day to vlog. Na-miss natin yung mga ganitong style ng pagbablog natin. Yung nasa kalsada tayo, tapos pinapakiramdaman lang natin yung motor. Tataka kayo, ano itong gamit ko? Ang laki ng kabig, ang sarap imaneho, at pulang-pula. So ito yung sinatawag nila ngayong Vespa Primavera S150. So limited edition po itong red color. Yan no. Swerte natin at meron ganito sa 01 Moto Caloocan at marireview na natin to. Mga Kasiwa Nation, bigyan ko kayo ng konting history about dito sa Vespa. Ang Vespa ay parang saraw ng Italy. Paano ko sinabing parang saraw? So, well, ito lang naman yung tumulong sa government ng Italy after ng World War II. Which is, alam nyo naman, pagkatapos ng gera, talagang durog ang ekonomiya ng isang bansa. Vespa ang naging kasangkapan para makausad ang ekonomiya ng Italy noong panahon ng World War II. Same din sa Pilipinas, nasa raw after ng war, tumulong sa economy natin para makabangon. Dahil alam nyo naman, ang transportation ay isa sa mga importanteng weapon ng ating ekonomiya. So yun, doon pumasok ang Vespa. So kung mapapansin nyo, bakit nga ba biglang dumami ang Vespa? Dati bibihira lang ang Vespa. Mahirap mag-acquire ng Vespa, mahirap bumili ng Vespa at mahal. Pero ngayon, bakit nga ba naging mura siya, naging abot kaya at dumami dito sa Pilipinas? Well, first of all, dahil sa pandemic, natuto ang mga tao magmotor. Dahil nga naman sa safety concerns. Dahil sa pagmumotor, wala kang kasama, wala kang katabi, sarili mo lang. So dumami ang nagmumotor, thus nadamay ang brand ng Vespa sa paglaki na yun. So habang nandito tayo sa stoplight, tignan na rin natin ano pa yung mga nandito sa panel niya. Una ko napansin, may mode. Akala ko itong mode na to is driving mode o kaya power mode, pero yung pala yung sa panel. Yan yung mode niya. Ang tinakbo pa lang nitong Vespa nito is 359. So good as fuck. Good as virgin pa itong Vespa natin. Kung papansinin nyo yung mga switches niya, talagang makikita nyo yung premium na premium. Madaling kontrolin, walang cheche bureche. Simple lang, black and silver para makitang makita talaga. Alam naman natin to. Ito yung high beam, ito yung passing light niya. Hindi siya katulad ng ordinary passing light na nandito sa ibabaw, na gano'n siya. Signal light, gano'n din. Gano'n din, yan, basic na yan. Busina, yun pa rin naman, wala rin naman bago doon. Push start button, tapos ito yung mode. At LED naman ho ang headlight nito, kaya nothing to worry about sa pagiging laspag ng LED nito. Sumunod ko napansin dito, yung malupit nitong turning radius. Ang lupit ng turning radius nito. Ang laki. Tignan nyo ha, liliko ko. Ang laki niyan. Ang laki niyan. Ang laki ng may liliko mo dyan. Tapos sa panel, simple lang din naman. May miles per hour, may kilometers. Ito rin yung digital area niya na medyo nagpa-modern sa kanya dahil yung mga original na Vespa is all analog. Pero tinaray pa rin nila incorporate yung modern upgrades katulad nitong digital gas gauge tsaka itong digital trip meter. Pero the rest is fine and looking like a classic. Galing. In terms of braking, wala akong may reklamo sa braking niya dahil maganda yung brakes niya. O dahil 150cc lang naman ito dahil nakasanayan ko mga big bike. Pero iba yung kapit ng preno niya, lalo na sa likod. Dahil ang likod nito ay drum brake, mga Kasiwa Nation. Hindi to disc brake, hindi katulad ng Aerox NMAX sa disc brake. They try to maintain the classy look, kaya drum brake pa rin sa likod. Pero sa unahan ho ay disc brake na with ABS. Hindi katulad ng mga mas naunang Vespa, mas mahirap siyang imaneho. Malaki na rin ho ang pinagbago ng mga Vespa motorcycles kumpara nung mga una itong na-release. Dahil ang unang-unang Vespa motorcycle ay gawa sa retaso ng mga eroplanong panggera. Yes mga Kasiwa Nation, totoo yun. Yung gulong nito, yun yung landing gear ng mga eroplano. Yung engine nito, yun yung starter ng eroplano. Yun ang unang makina at unang design ng Vespa motorcycle. Dahil yun nga naman yung available sa bansa nila nung panahong gera. Dahil sa mga reta-retasong kagamitan nung gera, binuo nila. Katulad ng jeep na naging saraw. Galing no?
So talagang malalim ang heritage ng Vespa. Kaya nga sila napunta sa ganitong level. Nakakatuwa lang ngayon dito, si Vespa, inuumpisa na nilang i-acknowledge ang Asia Pacific market. Dati more on Europe lang sila and Germany, Africa and Italy, dun lang lagi usually ang Vespa, and sa US, pero hindi rin ganun ka-push But mostly European talaga ang kinalabasan ng mga unang Vespa. Pero ngayon, nandito na sila sa Asia Pacific, which is nakakatuwa dahil sila mismo nag-adjust ng price point. Dahil kung malalaman nyo yung presyo ng mga lumang Vespa, baka magulat kayo. Para sa isang 300cc at 150cc na ganoon ang presyo, naglalaro sa 500 to 300,000 pesos. Diba? Yan po yung mga Vespa noon na umabot sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon, yan ang presyo nila. Na kung magbibili ka ng Vespa ngayon, yun ang aabutin mo. Pero yun nga, nasa Asia Pacific na sila, nag-adjust na sila ng price point, at ngayon nasa around 150 to 200k meron ka ng mabibiling Vespa. Diba? Laki na po ang binaba nun kumpara sa mga unang generation ng Vespa. So unang-unang napansin ko sa kanya tungkol sa performance is yung power niya is enough lang naman para sa 150cc. Mga tarungan naman, not fast, not slow, but quality. Ano yung ibig ko sabihin ng quality? Napakaganda ng firing mechanism nito. Napakapino ng takbo, napakaganda ng throttle response. Konting piga mo meron agad. Talagang it separates itself from the Japanese brands, diba? Diyan naman magaling ang mga European Kaya nga sila medyo may kamahalan. They stand out very apart sa mga Japanese bikes. Pag kinumpara mo sila, talagang mapapansin mo yung difference nila. Especially ilang linggo na tayo at ilang buwan na rin tayo nagmamaneho ng Aerox NMAX. Kaya nung namaneho ko tong Vespa Primavera, sa engine pa lang, ramdam na ramdam ko na yung power quality niya. Ibang iba yung hatak nito. Very linear, napakabait. Wala akong moment na napansin na medyo nagiging sluggish yung throttle play niya o kaya yung throttle response niya. Consistent siya all the way. Dito naman tayo, sunod naman tayo sa very sensitive na topic na panggilid. Talagang nakakabaliw yung topic na yan. Talagang wala naging perfecto at wala naging tama dyan sa topic na yan dahil napakalawak po ng debate dyan. Pero ako, base sa pagkakaintindi ko at sa pagmamaneho ko ng motor, from brand new to luma, na-experience ko yung Aerox NMAX Click, lahat ho ng Japanese scooters na lumabas niya sa Pilipinas na-experience ko na. Ibang-iba ho yung panggilid. Ibang-iba ho yung hatak. Ramdam na ramdam, bawat piga. Napaka-quality. Sa sobrang ganda ng response ng panggilid, pakiramdam ko parang nakakadena na to hindi to parang naka-CVT. Ang galing niya. Tapos kung usapang top speed naman, hindi naman talaga siya makaka-top speed. Kung nakita nyo, 110 kph nga lang yun nabuo natin. Pero ako nagsasabi sa inyo, yung 110 kph na yun, napaka-quality ng takbo nun. Ramdam na ramdam ko yun. Hindi siya katulad ng Aerox NMAX na in between those lines mararamdaman mo yung biglang pagiging sluggish ng throttle. Meanwhile sa Vespa, bawat piga sulit. Ang ganda ng engineering ng makina na to. It comes with the look, diba? Kung maganda yung look niya, dapat maganda yung makina. That's an Italian engineering. So usapang suspension naman tayo. Ang suspension nito all stock, mono sa likod, mono rin sa harap. Paano naging mono yung harap? Left side lang ho yung merong suspension dito sa forks niya. Hindi ho katulad to ng regular na motor na dalawa ho ang forks sa unahan. Isa lang ho to. Suspension na yun, napaka-solid nun. Ang ganda ng play. Alam nyo naman na ang Aerox NMAX at Click ay notoriously fail pagdating sa suspension. Kaya marami nagpapalit ng aftermarket at nag-upgrade. Pero dito sa pagmamaneho ko rin sa Vespa, nakita nyo naman tinahang sa lubak no. Kumpara doon sa basic na motor na gamit ko, wala na akong masasabi sa suspension nito. Ang ganda. Ang ganda. Ine-expect ko nga, since this is an Italian bike, magpe-fail ang suspension ito dahil alam nyo naman ang road conditions dito sa Pilipinas. Pero ito, bumabangking tayo sa lubak. Ganda ng play niya. Ganda na rin sa lubak. Ang ganda ng talbog. Even though na 12 inches lang yung gulong niya, na supposedly dapat ramdam mo yung tasada ng Pilipinas sa tagtag. Pero sa kanya, hindi mo maramdaman. Shoutout sa suspension. Kudos sa suspension. Napakaganda ng suspension. Isa yan sa importanteng bagay sa ating mga motor. So yun nga kasi One Nation. That's it for this episode. Lagi yung tatandaan sa 01
kayo ang number 1. Yeah!